Okay, so good day everyone. So for today's lesson, I will discuss uh, how to connect your PHP to our database using CRUD or create, read, update, and delete. R also means retrieve. Now, so before, let us check first if our database are already made. So as you can see, I already have here my company DB. This is my database with one table name employees. Inside the employees, I have here the ID, first name, last name, salary department, and hire date. So as of now, so I have here three details here inside of it. So nawala yung one kasi I tried to delete it already. That is why wala na si ID number one. So to start, of course, let us connect first or let us create a simple connection using, and I name it as db.php. So para mas madali ma-identify, you also use con.php if you want. So in my case, I use db.php. So we have PHP, close na natin para hindi natin siya makalimutan. So we have the server name. Yung server name, um, we have server name, username, close natin. Then we also have the DB name. This is just simply a name, pero ito na yung pinapractice natin as variable name of our server name, username in database name. Then, of course, so if you ask me, ma'am, saan po makukuha yung server name, username, at DB name, just simply go to your PHP na admin, go to home page, click nyo yung databases, then click nyo si user accounts. Then, makikita nyo po dyan yung username, hostname, then yung password. So, yung hostname natin, yan po yung ating server. At yung username naman po, yun yung username ng ating database. So, on that, we just simply use localhost. Then, for the username, we have root. Then, since wala tayong database, password pa nga pala. Do not forget yung password. Yan. So, let us say, wala tayong password, kaya close lang natin, close parenthesis. Then, yung ating database name. Honestly, yung company DB ko kasi naka-capital letter yan, kaya ilalagay ko sa kanya company DB. Kailangan kasi parehas na parehas. Okay, even though ang display dito is small letter, kaya importanteng naka-small letters na lang lahat. Tinamad na akong ulitin, kaya I just simply put it like this one. Okay, then after that, magkikreate tayo ng connection. So, paano tayo makakapag-create ng connection? So, let us define first our variable name. So, let us say con, stands for connection para madaling ma-identify. Then, new MySQL. Si MySQL, that stands for MySQL Improve. So, dati kasi ang gamit lang is MySQL. Yun nga lang, deprecated na siya. So, si MySQL, siya po yung enhanced version ng MySQL. Kung saan, paano siya in-improve para pwede mo siyang gamitin both procedural and object-oriented approach. So, on that, ko-call out lang natin tong apat na to na dineclare natin. So, we have the $sign. We have the server name, comma, $sign. Tapos yung ating username, comma, yung ating password. So, dapat sunod-sunod. Okay, then, comma, yung ating database name. Okay, so after nyan, syempre, do not forget the semicolon. Then, after po nun, check natin kung successfully connected. Yan, check connection natin. Check connection. So, pag mag-check ng connection, gumagamit tayo ng connect error. Property siya ng MySQL connection object ni
PHP. So, on that, so sino yung i-check natin? Syempre si con. So, we have here the dollar sign, con. Tapos, yung ating approach symbol, which is the connect. Yung symbol natin na dash, yan. Connect, then we have the error. Yan. So, as you can see, this is a string LAN. Yan. Then, syempre, open and close. Curly braces. Okay, so, let us use die. Okay, then, yung ating message. For example, connection. Pero usually, hindi na nagdi-display si connection failed. Ang nagdi-display na sa kanya is yung library ni con, dollar sign, con, tapos yung ating connect, underscore, error. Okay, then semi, colon. Okay, so that is how it works. So, save lang natin that one. Okay, then, gusto nyo, mag-check natin kung working siya. Lagay natin else. Tapos, echo. Successful. Para ma-check natin if it is working. Okay, save natin. Okay, then after that one, let us run it. Doon sa ating, ang pangalan is db.php. So, localhost. Then, second semester. Oops, employee group. Okay, naka-index kasi tayo. So, tawagin natin si db.php. As you can see, nakalagay is successful. So, pag mali, example, this one, di nag-exist, save natin, refresh. Yan. So, maglalabas siya ng fatal error. So, let us put it back. Yun one. Okay. So, next natin is we will create our index. So, para sa index natin, let us go dun sa ating index.php. So, I already created my main part, which is yung doc type with HTML. So, para masanay kayo. Okay, so, let us add na lang some label siguro. Let us say this is the H1 employee crude. Okay, tapos ito the operator. H1 close. Okay, to start with, syempre create tayo ng update form. Lagyan natin ng label. Practicein natin, naglalagay tayo ng label. Yan, so create update form. So gusto ko mag-create at mag-create ng update form. Siguro mas maganda kung yung read muna yung gawin natin. Yan, so let me just simply, muna yan. Gawa muna ako ng read para ng read.php para ma-display natin lahat ng data natin. So, to do that, syempre, pwede naman kahit si PHP na lang itself. So, we have here PHP. Yan. Gawin muna natin si read. Yan. So, sa pag-display muna, syempre, include natin yung pinaka-database natin. So, every time na meron tayong i-call out na data, you need to include the database. Yung pangalan ng ating database. So, lagi yan nasa unahan. Okay. Then, after that, i-declare natin si asterisk SQL as a name lang, si SQL. O select. I-all natin kasi select asterisk tapos from. Wait lang kasi yung phone ko pakalat-kalat. Yan. From. Then, yung pangalan ng employees. Like that one. Okay, then, semi-colon. So, siguro, small natin, employees. Small ba yun ang nakalagay doon? Anyway. Okay, dollar sign. Yung next niyan is yung result. Structure S.
Result na lang ipangalan natin. Yan. Equals, tapos yung another object ni MySQL, which is si con pa din. Yan. Kasi once na na-called out nyo na, ito, si db.php, si con, nasa loob na nung ating PHP. Kasi si con, di ba, if you remember, nandito po siya. Ayan, nandito siya. So, gumagamit na naman tayo ng MySQL object. Okay, so con, tapos yung ating query. Okay, then yung pangalan ng ating table, which is si employee, ay ang tinawag natin sa kanya sa loob ng ating PHP is SQL. So, semicolon. Okay. So, if you remember, si query, ang ginagawa po niya is, ang tawag dito, ang si query yung mismo nagche-check at nagmamanipulate ng data natin sa loob ng ating table. So, para makapag-retrieve tayo ng data, sila po ang nag-read out, si queries. Kasi di ba yung data natin, tawag na natin doon is query, tapos yun yung ibabato natin doon sa ating table. Okay, then after that one, syempre yung ating result. Okay, so ang gagawin natin para ma-read out siya from the start, okay, gumagamit tayo ng another object ni MySQL, which is si num underscore row. So we have if, okay, then tawagin natin yung ating result, which is this one. Yan. So pag na-read out na niya yan, one by one, pwede na natin siya, mag-i-start siya sa pinaka-umpisa. Okay, so we have the num underscore rows. Okay, then greater than 0. Then after that, syempre yung ating curly bracket, that one. Okay, tab lang natin. Then syempre si echo. Hindi na ako mag-create ng HTML sa outside. So ipapasok ko na siya dito sa loob. Magda-direct na ako kay table border para lang meron siyang border. Tapos equals 1. Yan. Then, after nyan, yung ating close. Tapos, lagyan natin siya ng, oops, ito ay dapat nakalagay dito sa gilid. Yan, tapos, semicolon. Okay, tapos, lagay lang ulit ako ng echo. So, lagay na lang din ako dito ng table row. So, we have the tr, like that one. Tapos, that th. Yan, tapos, yung unang header is yung ID para mag-display yung ating header, th. Tapos, yung susunod ulit, isang row lang siya, syempre. Okay, we have the first name. Tapos, yung close lang ulit ng th. Then, th ulit para naman sa last name. Okay, then, th ulit. Okay, then, after nun, yung ating salary ba una? Salary. Check natin kung anong sunod. Yan, salary. Ayan. Tapos, yung ating department. TH. Tapos, yung hard date. Do not forget the TH. Dapat, yan. The hard date, TH. Okay, syempre, do not forget yung ating closing ng table row. Okay, then, after nyan, enter natin. Do not forget si semicolon. Kasi mag-error yan. Semicolon. Okay. Gamit tayo ng while para ma-read out siya one by one.
Yun ang pinakamadaling paraan para mag-display siya continuously. So, let us add while. Then, um, yung pangalan ng row natin. So, as of now, walang naka-declare. So, declare tayo ng row. Tapos, yung result niya. Okay. So, we have the dollar sign result. Okay, then, ano ba? Fetch. Check naman natin kung mali yan. Fetch ASOC. Gamit tayo ng fetch ASOC. Fetch ASOC, short term po siya ng associative array. So, ang gagawin niya, i-retrieve niya po yung next row from the result set na meron tayo. Tapos, i-represent niya yung data na yan as an associative array. So, as of now, hindi siya magdi-display dito. Para siyang naka-hide na naka-associative array. Kung saan yung corresponds key niya, doon sa column names, i-display niya in a table. Okay. So, ano ba yun? Bakit ba kasi merong pakalat-kalat na? Okay? Then, after nyan, so, pagkatapos nyan, syempre, do not forget, open natin kasi gumamit tayo ng while. Okay. Next natin ay si echo. Sa loob ng echo, si echo kasi mag-display. Okay. Dugtong natin dito yung table row. Yan. ER natin siya. Tapos, para ma-called out natin yung row, syempre dollar sign, tapos row. Okay, tapos yung pangalan ng ating ID, which is ID, do not forget the single quote. Yan. Yan, semicolon. Do not forget yung ating TR. Yan, TR. Okay, so, um, siguro dapat dito is lagay natin sa TD para table data. And TD, this one. Tapos ito, enter natin sa baba. So, para sunod-sunod. TD. TD, yan. Lagyan natin siya ng indention para kasi pagka-perfectionist. Okay, then after nyan, syempre, copy na lang natin yan. Para di na tayo mag-type pa isa-isa. Okay, so ilan yon? 6 na data. Yan, so ito, ang pangalan niya is first name. Yan. Last name. Tapos, ito, salary. Then, this one, yung department. Okay, then, this one is the Hardy. Okay, then, syempre, save natin yan. Okay, sa labas, since sa labas yung table natin na echo, lagay natin si echo dito. Tapos, yung ating table, yung closing ng table. Make it formal, syempre, para hindi madama yung iba. Okay, save. So, meron tayong if. So, pag walang data, lagyan natin siya ng else. Para in case man na walang data na nakasave. Natin ng else. Do not forget yung closing tag nito. Ayan. Kasi ito para sa while. Ito para sa if. Tapos ito si else. Okay, so para sa else natin, so we have the, ba't sobra? Yan. Okay, so else natin, lagay natin na lang si echo, no, records. Yan, save natin. Let us run it dun sa ating program. Tawagin ko lang si .php. Ayan. So, as you can see,
nag-display na po yung ating details. Si Bob, si Carol. So, nandito po yan. Si Bob, si Carol, Sheen. Tapos yung hard date. Okay, so ang next naman natin. So, after ng read, let us create na yung ating create. So, balik tayo sa index kasi ito yung unang magiging display. So, as of now, para makapag-create tayo, so pagsasamain ko na yung create tsaka update, form in one page, kasama si delete. Sama ko na rin si delete. Pero yung pinaka-process nila, ihihiwalay natin sa process.php. So, hindi ko na isasama dito sa loob ng ating index. So, dito ang nakalagay lang is yung pinaka-form. So, let us create and update yung ating form. So, syempre, do not forget yung ating form action equals. Let us name it as process.php kung saan natin ibabato yung data. Tapos, yung method na gagamitin natin, yan, pwede naman capital post or small letter post. Pero practice na lang is capital. Okay, so next natin is yung ating input type. Yan, so ang input type natin is yung yung ID, i-hide ko since naka-auto increment naman siya doon sa ating program. Kaya gagamit tayo ng hidden. Okay, then yung name. So para hindi kayo malito, use the same name doon sa ating SQL ID, then yung value. Okay. Sa value natin, siguro, let us declare here as employee. So, under ng employee si ID, para alam lang as a value. Okay, so, we have the question mark. Okay, then equals. So, sa loob ng employee, meron tayong ID. Okay, so, let us say employee. Pero ito is optional. Pero para mas madali yung ma-read out at mahanap yung pangalan ng pinaka-SQL natin. Okay, then we have here the question mark condition. If you remember yung short ano natin sa condition. Yan. So, single. Okay, then yung up. Syempre, yung ating close. Okay. Okay, so gumagamit tayo ng ganitong operator or if you remember, ternary operator. Yan. Okay, so on that, let us input this one, then close. Um, yeah. So, syempre, lagyan natin ito ng para... Ay, mali. Sorry. And equal sign. Okay, then after that one, what happened to you? Ah, kasi naman. Ayan. Tama ba? Ayan. Mali. Dapat siguro ito is... I forgot the equal sign. Tapos, do not forget this one. Yan. PHP. Tama ba? Okay, malaman naman natin pag nag-work. So, declare natin ito as required para yan natin kailangan pang gawa ng PHP function for that. So, paste natin. Okay, so, next natin ay yung ating text na lang. Okay, ko nga. Okay, so, pag text,
So, syempre, ang pangalan nito is first name. Okay, so mas maganda kung parehas pa rin ang pangalan. Okay, lagyan natin ng placeholder to para kita. Yan, placeholder equal, syempre ito si first name. Yan is value. Okay, so name it as first name. Okay, so copy muna natin this one. Copy. Okay, so paste. 3, 4, 5. 5 lang yan. Okay, so this one is the last name. This one is the salary. And this was the department. And this one is the hire date. So, laman natin ng last name. Salary. Department. And this one is the hire date. Then, syempre, do not forget to change the names. Last name. This is the salary. This is the department. Then, this is the heartbeat. Save lang ulit. This is for the value. Ayan, kung ano yung nakalagay doon sa text box, ang pangalan nila is first name, last name, salary, department, and heartbeat. Since hindi natin alam kung ano ang laman ng mga yun. Hindi natin alam kung ano yung possible values nila. Okay, so, after that one, syempre do not forget yung ating button. So, gamit na lang ako ng button. This one. Tapos, type natin is the, syempre, submit. Okay, then after that, yung name. So, syempre, ang name natin, action na lang din para mas madaling ma-identify. Then, yung kanyang value. So, dalawa yung possible value natin. Dito, si update or si create. Kaya, ang gagawin natin is i-create tayo ng two possible value using the equals pa rin natin, $ employee. Okay, then, we have the, wag na, wala pa lang ano yun. Dapat kasi buttons lang. Update, then, create. So, let us say, ang pangalan nila is create. Okay, then, syempre, do not forget yung ating closing. And then, yung ating, ito yun, tapos, yan. At bakit thread ka na naman? Kasi nakakalimutan ko siya. Okay, save. Okay, then, tapos create pa tayo ng panibago. Ito, lalabas lang kapag nag-update ko. Pag nag-click tayo ng, or another choice lang. Kapag kinlik ko yung update. Ay, hindi. Sige, kahit wag na muna. Hindi pa naman natin alam kung kailangan. Save ko muna siya. Then, after nun is check natin kung working. Save. Siguro dapat i-include na natin si employees dito. Yung data. Para makita natin kung mag-work. Employees.
then H2. Then after nun, yung ating PHP, then include. Yung si read.php. Semicolon. In QD. So save. Let us run this one. So since may index.php na tayo, ayan. So as you can see, we have here the employee successful. Delete ko lang yung sa DB natin kasi nakalagay pang successful. Refresh natin. Yan. So meron tayong first name, last name, salary, department, and hard date. At syempre, bakit walang button? Kasi nakalimutan natin maglagay ng closing ng button. My God. Button. Tapos, lagay natin yung pangalan nila. Check muna natin. So, wala yung pangalan. So, lagyan natin siya ng pangalan. Kaya lang, gamitin ko na lang to. Yan. So, pwede namang PHP, lagyan nyo ng PHP yan. Okay. So, capital natin to. Capital U, tapos capital C. Save. Then, refresh. Oops. Oops, 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 oops. Warning. Error. Line 24. Update employee button. Check lang natin. $sign equals small. Yun small. Si $sign employee hindi naka-declare. Lagay ko lang sa taas. Declare ko, hi. Okay, so let us say, dito ko na lang nalagay yung declaration class. So, include ko yung ating database dito. Include. So, kada gagawa ng, include yun na lang para sure. DB, tapos, .php. Colon. Tapos, lagay natin dito si $sign employee equals null. Yan. Save natin. Lakayan na natin to. Kasi pangalan to eh. Update. Save. Let us refresh this one. Ayun. Ayan na yung ating button. So, lagay tayo dito ng Alice, Bob, 200, depart. Ay, wala pa pala yung process. Siyempre, create natin yung process muna. Yan, magbo-work. So, process.php. Okay, so para sa process.php, yung una natin gagawin is syempre si create. So, hindi na rin ako mag-add ng class. So, PHP na lang ulit. Ng closing. Okay, so syempre include ulit natin si db db.php and syempre semicolon. And after niyan, yung ating server. Syempre, wag yung kalimutan si server, yung una-una natin ginawa. Cookie server. Server. Then, yung ating request method.
Bakit hindi lumalabas yung request method? Kasi naman wala yung ano. Okay, request method natin siya. Yan. And then after nun, equal to equal, since ang gamit natin is post. Then curly bracket. So nakapag-request na tayo, lagay na natin si action. Tawagin natin si action. Kung ano man yung maging action. Kasi nakadepende tayo sa action. Okay, so $sign underscore post. Oops. Okay, then yung pangalan niya sa atin, counterpart niya, action. Semicolon. Okay, then after niyan, so hanapin natin si if, open, action, sorry, if action equals, identical ang gamitin natin para sure. So, identical, tapos yung create. Kasi small letter yon if I'm not mistaken. Ito, create. So, create muna tayo. Then, tapos open. Parenthesis ulit. Okay, so, do not forget yung $sign. Ito yung maganda kapag merong nakikita na error yan. Okay, then, syempre, pagka-create, so hanapin lang natin ulit sila. First name. Yan, so, pangalanan natin dito ng first name equals $sign. Tapos, post. Ano ba? Nakapikit pag nagta-type. Okay, so, yung ating name, which is yung ating first name. Hindi ko nasasama si, kasi naka-auto-increment nga tayo. Si ID. First name, tapos semicolon. So, copy ko na lang to. Hindi na ako mahirapan pa. Yan, so, ito si last name. So, ito si salary. So, we have here the department. Tapos yung ating hard date. Okay, then syempre after nyan, do not forget yung ating sequel. So, $sign. So, para di kayo malito, pangalanan nyo na lang din siya ng sequel. So, para gumamit naman, meron tayong insert into para makapag-insert ng data. So, using the employees. Pangalan ng table. Tapos, yung pangalan ng field. Again, di ko na isasama si ID kasi naka-auto-increment naman siya. So, last name, salary, department. Wala pang $sign kasi sa SQL tayo nagtatawag. Okay, so, hard date. Okay, then, do not forget yung ating close. Okay, then, next natin ay yung ating values. Yan, so, para sa value, syempre, hindi naman tayo magta-type doon. Ang magtatawag naman is yung ating PHP. So, we have the first name. Yan, tapos, sama lang ulit yung ating $sign. Last name. Tama, $sign, salary, $sign, yung ating department, $sign, yung ating hard date. Okay, then, naka-red yan kasi hindi pa naka-close. Semicolon.
Okay, so naka-red pa din siya. Don't. Kasi, bakit ka may double quotation dyan? Yan. Okay, so after nyo siyang tawagin, syempre kailangan natin gumamit ng connection query para mabasa niya lahat ng data. Okay, so para mabasa niya, gamit lang ulit, tawagin lang ulit natin si con. Yan, tapos yung ating query, katulad ng ginawa natin kanina. Okay, tapos si SQL. Yan, tapos semicolon lang. Okay, then, save. Now, let us try doing this one. Check natin. If it is working, save lang natin. Okay, so, alias, Reyes, tapos, department, IT, hard date. Oops, hindi ako naka-calendar. So, punta tayo dito sa date. Tamad mag-type, so mag-date tayo dito. Save. Yarn. Okay, alis na lang. Alice. Reyes, salary. Department IT, the state. Then, click. Hindi siya nag-display. Pero check natin kung na-add. Ayan. So, na-add na si Alice dito. So, ang problem lang natin sa kanya is hindi siya uh, real time. So, ang gagawin natin is para maging real time siya, dayain natin syempre. Okay, punta tayo dito kay process. Lagay na lang tayo dito ng header. So, header niya, so, parang maglo-load sa kanya is yung location. So, gamit tayong location. Pandaya na. Usually, yan. So, para hindi siya magpupunta sa process.php. Ang pupuntahan niya ay si index.php. So, save natin this one. Run ulit natin. Alice. Jonah. Agadi. Salary. Department. Sales. Date hard. 3. So, you can see, na-add na si Jonah. So, that is how we create. So, tapos na tayo sa read, tapos na tayo sa create. So, let us proceed naman sa update. Okay, so now we are done doing the create and the read. Let us proceed naman sa edit. So, sa edit naman, ang gagawin ko is maglalagay lang ako dito ng pang 7 column na may nakalagay na edit. So, to do that, let us go. Saan ba nakalagay yan? Ayan, nasa read. So, copy ko na lang this one. Let me paste it here. So, lalagay na lang ako ng um, ref dito para automatically malilink na lang o nakalink na lang tayo sa index. So, index. So, same lang na index. So, hindi na siya pupunta pa sa other pages para mag-edit. Question mark. Itong ilalagay ko, ito yung nakalagay sa URL address. I-declare na lang natin later kung paano natin siya gagawin. So, row equals to hard date, tapos single. Tapos, lagay na lang tayo dito ng close tag, tapos edit. Then, anchor, closing ng anchor natin. Okay, index ID, hard date. Okay, so ito, imbis na hard date, dapat sa ID. Depende tayo sa ID. Yan, save. Kaya importante na may keys tayo dyan. Okay, then next nyan, syempre, check natin. Refresh. Yan. So, as you can see, meron na tayo ditong edit. So, eto yan. Kung mapapansin nyo,
dito sa ating URL address, may index.php edit underscore ID equals to 2. So, nakalagay yung index number niya. Yun yung purpose natin dito. Yan, para mag-display yung index number. Okay, so, lagyan natin siya, syempre, ng headings dito. Lagyan na lang natin action. Yan, lagay action. So, save. So, refresh. Yan. Okay, so, meron na tayong action, tapos edit. So, pag kinlik ko to, pansinin nyo yan, edit ID 6. Okay, so, ngayon, ang gagawin natin, para pag-click ko ng edit, magdi-display yung data ng number 6 or ng 2 to 6 dito sa ating first name. Balik tayo dun sa ating index.php. So, ang gagawin natin, pag sinelect natin yung ID or pag napili natin yung specific na ID, select muna natin lahat. So, gamit ulit tayo ng SQL dyan. Tapos, siguro, declare muna natin yung edit ID kanina. So, edit ID. So, pag kinold out ko yung ID, iset na natin siya. Iset. Yan. Yan. Okay. So, ay hindi. Siguro dapat, ano na lang. Um, tama, edit ID. Kasi kailangan mo na siya i-declare eh. Edit ID. Yan. Tapos, equals natin siya sa iset. $sign. Oops. Yan, $sign. Tapos, post. Okay, then, edit ID. Okay. Tapos, gamit lang tayo ulit ng ternary operator. Okay. So, ito po yung condition. So, gagawa tayo ng statement. $sign, underscore, tapos yung post. Okay, then, kunin ulit natin yung ating ID. ID. Then, after na, pag blanco na, semicolon. Okay, bakit ka pause, oops, wala yung closing. So, that's the, ano natin, yan. Okay, so once na na-declare na natin siya, tanggalin ko to. Yan. Ang next natin gagawin is identify yung condition. Okay, so kunin natin yung data. So, pagkuha ng data, are you familiar with the word fetch? Yung get, another way. Fetch data. Yan, something like that. Select asterisk. From ulit tayo. Tapos, employees. Yan. Tapos, gamit tayo ng where ID is equals to kung ano yung pinangalan natin dito, $sign, edit ID. $sign, edit, underscore ID. Yan. Tapos, semicolon lang. Okay. Oys, bakit kasi mayon ka dyan? Yan. Okay. Then, after nyan, syempre, declare ulit tayo ng result. So, once na na-select all na, using ulit yung ating query, kasi nga, kukunin natin yung data, i-manage. So, at least alam niyo yung mga syntaxes na importante sa pagko-called out. SQL, kasi SQL ang declaration natin sa kanya. Then, semicolon. Okay. So, next is, gamit ulit tayo ng ASOC para mag-display ulit yung ating employee. Yan. So, if Anderson result, tapos num rows ulit.
Same lang ginawa natin kay create kanina. Yan. So, 0. Yan. Tapos, yung ating employee, which is this one. Ito yan, yung employee. Then, fetch result natin. Fetch ASOC. Yan, open and close parenthesis, semicolon. Dapat kasama si result. Kasi siya yung gagawa eh. Yan, ibabato niya lang kay fetch ASOC. Okay, then save natin. After nyan, so, naset na natin si SQL natin. Ngayon, ang problem naman natin kung paano siya mag-a-update. So, pag mag-a-update naman tayo, punta tayo ulit kay process. Kasi dineclare na natin, kinold out na natin kapag si edit ID naging number 2, number 3, i-called out niya, hahanapin niya kung nasaan yon. Pag nakita niya, i-display niya yung result. So, punta tayo sa process.php. Ang next naman natin ay si update. So, dito, ang gawin natin, imbes na mag-create pa tayo ng anong tawag dito, siguro dapat ilabas ko to para hindi siya magulo dito sa ano ko. Yan. Kasi maglalagay ako ng panibago. So, this time, gagamit tayo ng update do sa pangalawang value natin, which is this one. Yan. Ito yung pangalawang value. Punta tayo dito sa process. So, if action, copy ko na lang ulit to. Actually, buuin ko na. Yan, copy ko na lang to class. Yan. Ay, di, ito na lang para si ma'am copy-paste. Ayan. So, copy-paste din kayo. Ayan. Else if, tapos pangalanan ko lang to ng update. Ayan. So, meron na tayong details. So, after nyan, nung else if, so, imbes na insert into yung gagamitin ko, ang gagamitin ko ay what? Ang gagamitin ko po ay si update. Yan. So, lagay natin dito. SQL. So, imbes na insert into, papalitan ko lang po to ng update. Update, employees. Tapos, enter ko to. Gawin ko lang siya kanya is isi-set ko. Kasi, update nga eh. So, sa first name, syempre, ito tatanggalin ko na. So, isa-isayin ko rin talaga. Set. Okay, so first name, yan, underscore name, equals, yung i-update galing kay PHP, underscore first name. Yan, tapos kung isa-separate, kama lang ulit. Yan, so copy ko na lang to. B, so ito si last name. Last name. Tapos, kama lang ulit. Ito si salary. Ito si salary. Tapos, ito si, oops, do not forget yung dollar sign. Buti lang, may pagkakakilanlan. Department. Then, department ulit. Okay, then, yung ating, uy, dollar sign ulit. Ang next natin ay si Hardy. 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 Okay, so syempre, kanino tayo didepende? Syempre kay ID. So, yan, kung nasaan si ID. Ano ba tayo? Yan, small letter natin si ID equals dollar sign ID.
Tapos, semicolon. Okay, tapos syempre nandun pa rin si con. Okay, check natin. Oh, kulang tayo ng isa. Excuse me. So, save. Refresh natin. Oops, line 8 daw. Kanino? Ulit ko may version near at level finals sa index dot index dot one daw. So, sa line 1 ko, include, save ko lang. Employee null is set post. Kasi pag post, class, di ba naka-private? Ayan, ako din nakakasagot na ano ko. Yun ang mayroon pag nagbe-video. Yan. Okay, then get. Pag naka-post kasi, di ba, hindi lumalabas sa URL yung ano. Okay. Ayan, so save natin. Okay, create. Yan, o, di ba? Ay, hindi pala. Edit pala dapat. Click. Line 10. Index.php. Line 10 daw. This one. Okay, fetch asok, result, edit ID. Baka dahil in stock thrown in line 10. Undefined fetch asok underscore result. Hindi ka kilala, asok? Kasi ba't may dollar sign? Ano nang ginagawa ko ba? Yan. Refresh. Click edit. Ayan na siya. Ayan. So, as you can see, yan, nababago na yung details. Edit, 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 edit. Nag-update na po siya dito sa ating text boxes. Ngayon, pag inedit natin, for example, si John, nagawin natin S. Pag-click ng update, oops. Ang next naman nating problem dyan ay si check manual MariaDB at line 1. Select asterisk daw from employees where ID capital letter. Let's see. Anong line? Lang nakalagay na line. Line 7. Dito nga. Con query result. So, check natin ulit. Update. Select asterisk from employee. So, small letter lang siya. Baka naman sa process ko. Update employees. Kasi nag-copy paste na naman ako eh. Okay. Wala yung ID. So, dito since ang i-update kasi natin is yung ID. So, tawagin natin yung ID. Yan, $sign ID. Tatawagin si ID. Balik-balikan nyo na lang class. Kaya nga ako nag-video. Ayan, post. Ayan. So, ID, semicolon. Check natin. Save. Okay, now, let's proceed. Check natin ulit. Jonas, update. Line 1, line 7. Ayaw pa din niya. Wait lang. At bakit nag-display siya?
Mm, line 7 natin kay index. Ang problem mo ay main query select asterisk from employees. Edit ID, where ID, employee, select asterisk. Ah, dapat siguro maglagay ako ng if dito. If, dollar sign, edit, ID, tapos open tayo dito. Labas. Yan. If edit ID, select, kasi hindi pala natin na-identify. So, where ID, okay. Save. Let's check again, update. Update! Bravo. Nag-click na siya. Okay, so change natin siya ulit. Click edit. Yan. Small letter. Then click update. Okay. Click natin edit. Yan. Ngayon, what if pag gusto kong bumalik sa create, ayaw kong mag-update? Problem na naman yon. So, lagay tayo ng cancel. Okay, so pag maglalagay ng cancel, siguro, saan natin siya pwedeng ilagay? Mas maganda kung lagay na lang natin dito sa index. Dito na lang ako maglalagay ng cancel. Ayan, para mas madali. Okay. Oh, so, let us say PHP. Syempre, naka-PHP pa din. And PHP. And, tapos, if employee, dollar sign natin. Dollar sign, employee, okay, then, close natin. Yan. Okay, then, ang lalabas is ref, then, index.php. So, lagyan natin ng A. Let's lagay natin dito ng cancel. Okay. Tapos, lagay tayo ng, lagay tayo button dito. Para mukha pa rin button. Button type. Yan. Tapos, hindi ko ika-cancel. Button na lang. Yan. Button. Tapos, closing ng button. X space. Yan. Ganito ko pag kinakausap po yung sarili ko pag gumagawa ng activity. Tapos ko po, button A. Tapos closing ng A. Tapos lagay tayo and if. Kasi may if tayo. So, maglagay tayo and if. PHP. Tapos, and if. Tama ba? Ay, pag mali naman, check na lang ulit. So, save. Ngayon, refresh. May cancel na. Oh, 'di ba? May cancel. Tanggal na yung cancel. So, pag nag-click ulit ng edit, mag-display. So, pag ayaw mo mag-edit, mag-update, cancel. So, babalik si create. Okay, so that is all about our update. Okay, so this time, let us do the delete. Hindi ko alam bakit hindi siya nag-work kanina. Nawalan tuloy ako ng choice kundi i-edit ulit from the start. Gusto ko ipakita kung gaano siya kadali. And di ko alam bakit hindi siya naglo-load kanina. So, kailangan ko siyang i-delete ulit at gawin ulit siya from the start. Doon lang naman sa process.
Okay. Doon sa process, ang gagawin lang natin is, syempre, una, maglagay muna tayo dito ng choice para sa delete. Okay, so gagawa na lang ulit ako ng panibago here na form. Yan, lagay tayo dito. Hindi ko na siya isasabay sa... Ay, ano ba? Yan. Okay, so eto, this is for delete form. Kasi may isa akong form sa taas, so para lang siya sa ano. Okay, so para sa delete form, yan, so kailangan natin ng form pa din. Tapos, action. Okay, doon pa rin natin siya ibabato sa process.php kasi doon ko pa rin siya ilalagay. Okay, pero nasa inyo kung paano nyo siya ilalagay. Kung gusto nyo kasama dito, walang problema. Method pause, then yung closing ng form. Okay, then input type. Yan, input type equals yung ating number. Number na lang kasi ID yung ilalagay ko. Yung ID yung gusto kong gawing nakadepende. Okay, so ID, place tayo ng holder equals employee ID to delete. Okay, then after nun, gawin natin required para pag kinlik. Okay. Okay. Then after nun, button type. Yan, tapos submit. So, name. Siyempre, pangalan natin ulit to ng action pa din. Nakadepende naman yan sa pangalan, kaya okay lang kahit magkakaparehas ng name. Okay, value. So, ito, since isa lang naman siya, hindi na ako maglalagay pa ng employee. Delete. Double quotation. Tapos, yung delete na word. Tapos, ating button. So, syempre, yung closing tag. Yan, lagay na lang tayo dito ng HR para so save natin, save. Yan. So after natin gawan ng natin. Yan. So after natin gawan, bakit magkadikit? Lagay tayo dito ng HR. Yan. Ayun. So okay na siya, naka-employees na. So next naman is yung process. So sa process naman, punta tayo ng process kasi sa process natin binato. Lagay na lang tayo dito ng else. Yan. Paglagay ng else, lagay tayo else if kasi may specific pa rin tayo na ano. So, $sign, action, tapos ito ay, ang nakalagay naman is delete. Ayan. Tapos, after nan, open. Let. Ito talaga, hindi nag-work na naman. Hindi ko lang alam kung ano nang napalit. $sign, underscore, yung ating post. Okay, tapos yung ID, kasi nakadepende tayo sa ID. Yan. Okay, then, si SQL. So, copyhin ko na lang to. Hindi na ako magta-type. Paste. Syempre, ang kailangan ko lang naman dyan is si delete from employees where ID is equals to $sign ID. Okay. Ay. Mali. Dapat siguro ito. Yan. Tapos, save. After nyan, save na natin. Ito na, ang truth.
Okay, so refresh ko lang ulit. So, lalagay ko, pag-click ng delete, fill out. So, click ng 6, delete. Na-delete na. So, that is all how we delete the data. So, let us say, lagay tayo 5. Oops, 5. Yan, click delete. So, pag-update, create tayo another uh, zero. Nesses, salary, department, sales, date, to create. Yan. So, as you can see, na-add na si Chiro Meneses. Okay, so pag i-update, create, yan, as cancel, wala na delete, na update, edit, so update. Okay, so that is all for today. That is all how we can create our simple crude operations. Thank you everyone and have a nice day.